Sa unang tingin, parang tahimik lang si XRP. Nasa paligid pa rin po siya ng price level na $2 na isang mahalagang psychological price zone. Ngunit bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na madalas ay nakakapanlin lang ang presyong kalmado. Ang presyo ay huli pong gumagalaw sa isang market cycle. Mas nauna palagi ang liquidity participation at conviction ng mga traders. At sa kaso po ng XRP, malinaw na may nangyayaring paghina sa loob ng market. Kahit hindi pa ito kita agad sa chart, ang mas masakit po dito ay hindi emosyon o takot ang dahilan. Ang mga sinyales ay galing po mismo sa data. At kung ikaw po ay isang trader, investor o hodler, yan, kailangan po nating tandaan na tayo mismo ang siyang tinutukoy sa data na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang sinasabi ng market structure tungkol sa kasalukuyang demand ng XRP? Dito po sa mundo ng crypto, hindi po sapat na tingnan lang ang presyo. Kailangan ding silipin ang market structure. At ayon po sa datos na binanggit ng Cointelegraph, malinaw na humihina po ang demand ng XRP sa iba't ibang aspeto. Kasama po dito ang derivatives, spot trading at saka on-chain activity. Kapag sabay-sabay po na humihina ang mga ito, madalas ay sinyalis ito ng risk of phase. Ibig pong sabihin ay mas pinipiling umatras ng mga traders kaysa magdagdag ng position. Hindi po ito panic selling, ngunit isa itong tahimik na pagkawala ng tiwala. Kapag ang conviction ay nawawala, unti-unti pong nawawala na rin ang suporta ng presyo. At dito po nagsisimulang maging delikado ang market. Ngayon bakit po ba maalagang babala ang pagbagsak ng futures activity ng XRP? Isa po sa pinakamalinaw na sinyalis ng paghina ay makikita po sa futures market. Ayon po sa Binance data, bumagsak po ng halos 96% ang futures taker by volume ng XRP mula noong July. Ang metric na ito ay nagpapakita po ng agresibong pagbili. Karaniwan itong ginagawa ng mga traders na may mataas na kumpiyansa. Kapag bigla po itong nawala, ibig sabihin ay umatras ang mga bullish traders. Nawawala po ang pangunahing source ng momentum. Kapag walang agresibong buyer, kahit maliit na selling pressure ay nagiging mabigat. Kaya kahit may mini rally, kadalasan ay hindi ito tumatagal. Ito ang tahimik na dahilan kung bakit hirap umangat si XRP. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng sobrang baba ng leverage sa XRP market? Ayan, ang leverage ay parang gasolina ng short-term price moves sa crypto. Kapag mataas ito, mabilis po ang galaw. Ngunit sa ngayon halos ubos na ang gasolina ni XRP. Ayon po sa data, ang estimated leverage ratio ay nasa paligid ng 0.18. Isa ito sa pinakamababang level ngayong cycle. Ibig sabihin ay ayaw o hindi kayang gumamit ng borrowed capital ng mga traders. Mataas po ang pag-iingat, mababa ang risk appetite. Sa ganitong environment, madalas ay sideways o pababa ang galaw ng presyo, lalo na kung hindi po sapat ang spot demand. Kaya kahit may magandang balita, nahihirapan itong itulak pataas ang presyo. Ngayon ay paano naman po kinukumpirma ng wallet data ang pangkalahatang kahinaan ng XRP? Hindi lamang po futures at leverage ang problema. Maging ang on-chain wallet data ay nagbibigay ng parehong mensahe. Ayon po sa Cointelegraph coverage, lahat ng klase ng XRP wallets ay nagpakita ng negative volume delta noong December. Ibig sabihin mas marami pong XRP ang ibinenta kaysa binili. Maliit man, medium o malalaking holders, pare-pareho po ang kilos. Kapag sabay-sabay na nagbebenta po ang iba't ibang grupo, nawawala ang matibay na bid
sa market. Wala pong malinaw na accumulation at kapag walang accumulation, mahirap bumuo ng matatag na bounce. Ito po ang klase ng setup na madalas humahantong sa mas mababang presyo. Ngayon ay bakit hindi po sapat ang ETF optimism para iligtas ang presyo ng XRP? Marami po ang umaasa na ang ETF narrative ang magsasalba kay XRP. Ngunit malinaw po sa data na hindi pa ito sapat. Ang market ay hindi gumagalaw sa kwento lamang. Gumagalaw ito sa liquidity at saka participation. Kahit gaano kaganda ang balita, kung walang aktual na buyers, hindi po gagalaw ang presyo. Yan ang katotohanan ng market. Hanggat hindi po bumabalik ang leverage at agresibong pagbili, mananatiling mahina ang galaw. Ang optimism ay nananatiling theoretical. At bilang trader, mahalagang ihiwalay po ang hope sa structure. Dahil ang structure ang laging nauuna bago ang presyo. Ngayon ay posible nga bang bumalik sa usapan ang $1 na price level? Sa ngayon sa XRP po ay nasa ilalim pa rin ng $2. Ang level na ito ay nagiging critical support. Kapag ito ay tuluyang nabasag, nagbubukas po ang mas mababang liquidity zones. At dito po muling pumapasok ang usapan tungkol sa $1. Hindi po ito hula o prediction. Isa itong logical outcome base sa kasalukuyang market structure. Kapag mahina po ang demand, natural na hinahanap ng presyo ang mas mababang level kung saan may interest po ulit ang mga buyers. Hanggat hindi po bumabalik ang trader demand, mananatiling vulnerable sa XRP. At ito ang katotohanang dapat harapin ng market. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko po na si XRP ay nasa isang sensitibong yugto. Hindi po siya patay, ngunit hindi rin po siya malakas. Ang data ay malinaw na nagpapakita ng pag-atras ng mga traders. Ito ay panahon ng paghihintay at saka pagsusuri. Para po sa mga traders, mahalaga ang risk management. Para po sa mga holders, mahalaga ang pag-intindi ng market cycle. At para po sa mga hodlers, tandaan na ang presyo ay bumabalik lamang kapag bumabalik ang demand. Hindi po sapat ang paniniwala. Kailangan ng aktual na participation. Kaya patuloy po nating babantayan ang futures leverage at saka wallet behavior. Dahil dito po natin makikita kung kailan po muling magkakaroon ng buhay si XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.